narinig ko lang, sabi nung isang pastor sa Jehovah's Witness, di ba sabi niyo, magmamana kayo ng lupa, kayo mga Jehovah's Witness, sabi ng isang pastor. Di ba? Sabi niyo, magmamana kayo ng lupa. I forget the verse, pero may verse na gano'n, na magmamana ng lupa. Okay? Shall inherit the earth. Okay? Kung masasearch mo, Brother Anton. Shall inherit the earth. Diba? Sabi ng Jehovah. Okay? Sabi ng pastor, Baptist yung pastor, alam mo, kaibigan, sang-ayon ako na magmamana ka ng lupa. Sabi niya. Sabi niya doon sa Jehovah. Tapos, pero, sabi ng pastor, sumang-ayon ka rin sa akin na kami ay magmamana ng langit. Diba? Magmamana ng langit, di ba? Yung ligtas, magmamana ng langit. Okay? Ngayon, sabi ng Jehovah, ay sabi ng pastor, pero ito sasabihin ko sa iyo, yung lupa na mamanahin mo sa book of Ephesians, or First Peter na tayo. Inherit the earth, yan yung saan nila. Inherit the earth. Yan yung ano nila, yung sa Jehovah. Magmamana sila ng lupa. Kasi, sa Jehovah, ito na yung langit sa kanila. Itong lupa. Okay? Kaya, ibig sabihin, sabi ng pastor, sige, pahig ako sa iyo. Mananatili kayo dito. Sa inyo na itong lupa. Pero kami mga Baptist, sabi ng pastor, magmamana kami ng langit. At sabi, sa Bible, nakalimutan ko yung verse eh. Ito, kaibigan, sabi sa Bible, na yung lupa ay susunugin. Susunugin at kasama ka. Kasama ka. Sabi, tapos sabi ng pastor, payag ka ba? So kami langit, daw lupa. Tapos susunugin, payag ka. Sabi, hindi ako papayag dyan, sabi ng Jehovah. Hindi ako papayag dyan. Amen? Simple ano lang, nang diskarte sa Jehovah. Okay? Ayan. Susunugin, di ba? The earth also and the works that susunugin sila, kasama siya. Jehovah. Kasi sa kanila yung lupa. Okay. Letter D. Romans 8:14. Led by the Spirit. They are sons of God. Led by the Spirit, they are sons of God. So, yung mga ligtas ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. If you feel na hindi ka nililed ng Holy Spirit, Pastor, paano yung hindi nililid ng Holy Spirit? Na kapag gumawa ka ng kasalanan, hindi ka man lang nakukonsensya. Hindi ka man lang tawag dito. Na kapag tinuwid ka, magre-rebelde ka. Okay? Wala ka man lang maramdaman na konsensya na mali yung ginawa mo. Okay? Yun yung walang Holy Spirit. Okay? Kaya kung nararamdaman mo sa oras na ito, na kapag tinutuwid ka ng salita ng Diyos, ng pastor, at pinapagalitan ka, pinagsasabihan ka sa kasalanan, and wala ka man lang konsensya sa paggawa ng kasalanan, kahit 1% o may maliit na bagay, ibig sabihin wala kang Holy Spirit. Hindi ka ligtas. Okay? So, kailangan mo maligtas. Kasi yung ligtas ay ginagabayan ng Spirit. Kasi anak sila ng Diyos. Okay? Ginagabayan. Laging malipagkabay. Okay, number 4. Ano naman ang ginawa ko? Ulitin ko. Itong ginawa natin is a response. Okay? Response. Wala tayong ambag sa kaligtasan. Nag-response lang tayo sa ginawa ng Diyos. Kasi yun ang gusto ng Diyos na gawin natin. Amen? Yun yung gusto ng Diyos na gawin natin. Okay? So, huwag kayong maniniwala sa puro na may itong taong ito ligtas, itong taong ito hindi, wala siyang karapatang maligtas. Okay? That's Calvinism. Okay? Walang ganyan sa Bible. Okay? Ito, wala siyang karapatan kasi nga, wala siyang ambag sa kaligtasan, wala siyang karapatang maligtas. Impyerno talaga yung pupuntahan niya. Okay? So, walang ganun ha. Okay? O, Acts 17:30. Anong ginawa natin? Nagsisi ako.
Okay, nagsisi ako. Ayun, so, sa pagsisisi mo ba, nahihirapan ka ba? Nagpapako ka ba sa krus? Ha? Binayaran mo ba yung pagsisisi mo? O yung nasa tayo, nasa lumang pananampalataya tayo. Yung pagsisisi natin, binabayaran natin. Diba? Diba? Tama? Bibili ka ng rosaryo. Oh, may pera yun may bayad. Lalapit ka sa pag mayaman ka, lalapit ka kay kakatupin mo siya. Diba? Pag mayaman ka, abutan mo ng sobre. Diba? Pag wala kang sobre, sabihin ng pare, alam mo na yun. Bahala ka na sa buhay mo. Pero pag nag-abot ka ng pera, mag-pray kita para malinis yung kasalanan mo. Ha? Diba? Amen? Expensive yung okay? Bibili ka ng kandila. Pagkano yun? Tapos ititirik mo. Pagkano yun? Paglabas mo ng simbahan, bibili ka ng panyo. Diba? Panyo nakasulat El Shaddai. Diba? Tapos bibili ka ng panghilot, El Shaddai. Amen? Ang dami yung binibili. Para lang mapatawad ka ng Panginoon. Pero hindi ka pala pupunta sa langit. Diba? Faith. Okay? Pero ito, pagsisisi, wala kang ginawa. Hindi ka bumili. Diba? Hindi ka nagtirig. Nagsisi ka lang. On your mind, on your heart. Amen? So, kasi sinasabi nila, gawa na yung pagsisisi. Wala ka naman ginawa Hindi ka naman napagod Diba? Compare sa ginagawa ng iba ng pagsisisi. Nag-ano talaga sila. Diba? Buong buhay nila, nagtitirik sila ng kandila. Buong buhay nila, ginagano nila yung rosaryo nila. Pag nasira, bibili pa sila. Yung motor, lalagyan ng rosaryo. Diba? Mga-aksidente naman. Diba? Walang silbi. Romans 10:13, tumawag ako. Ayan. Ang response natin, tumawag tayo sa Panginoon o nanampalataya sa Panginoon o naniwala sa Panginoon. Okay? Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Pero hindi basta-basta pagtawag ito, huwag yung sasabihin, uy kaibigan, tumawag ka lang sa tangan ng Panginoon, maliligtas ka. Hindi basta-basta. Hindi ganun basta-basta. Baka sabihin niya, Jesus Christ, ligtas na ako. Hindi ganun. Amen? Merong repentance. Merong, faith. Nandiyan dapat, hindi yung basta sinabi na, kaya nga nililid natin sila, diba? Kasi baka maligaw. Baka mamaya sabihin ng galing, may nagsabi sa akin yan tawagin mo ng tama yung pangalan ng Panginoon, maliligtas ka. Sabi niya, Yahushua. Anong English niyan? Jesus Christ. Jesus Christ pala Hindi ba mo Kasi sabi niya, Yahushua lang daw. Anong English ba yan? Anong Tagalog yan? Jesus Christ. Anong English? Jesus Christ. Ay, ano yung sinasabi mo? Yahushua. Ano sa Hebrew? Sa Diba? Okay, so hindi ganun. May ganyang religion nandiyan sa phase 9. Okay. And I tell you that is kulto. Pag hindi mo tinawag ng Yahushua ang pangalan ni Jesus Christ, masama ka. Masama ka, makasalanan ka. Kasi sabi, for whosoever shall call upon the sasabihin, ano ba pangalan ng Panginoon? So, piniloso ko siya, ano bang English niya? Ano bang Tagalog niya? Okay? Hindi. At hindi yun. Nakausap niyo ba yan? Pag tinatabihan ako nun, pinaano ko yun. Doon, inaatake ko yun. Nire-review ko yun. Okay. Yung iba kinakaibigan nila. Ako hindi. Kasi sabi ng Bible, may papasok na mga ang propeta. May papasok na mga lobo. Anong sabi ng Bible? Paalisin mo sila. Diba? Paalisin mo, dinadaya yung kawan, tapos sinahayaan mo lang. Kaya hindi ako at least pag nandun siya dati sa Livingston, binabara ko talaga siya. Okay? Binabara ko siya. Bakit? Nilalaso niya yung mga member Yung mga member ko sa Livingston, nilalaso niya. Diba? Tatabihan ka. Alam mo ba yung pangalan ng Panginoon? Diba? Hindi ko nga nabasa yung Yahushua dito sa King James. Diba? Amen? So, ibang
language na siya. Romans 10:9. Nanampalataya ako. Nanampalataya ako. Kahit kabisado mo pa lahat ng pangalan ng Panginoon sa iba't ibang lingwahe. Ilan ba lahat ng language? Philippines lang, 70 na eh. Di ba? Kahit banggitin mo pa lahat ng pangalan ni Jesus Christ sa iba't ibang lingwahe sa bawat sulok ng mundo, kung hindi ka naman nanampalataya sa Panginoon sa Kristo, that is useless. Hindi ka naman nanampalataya. Amen? Diba? Pag nabanggit mo daw kasi yung tamang pangalan, ligtas ka na. Tamang pangalan. Diba? Napakalaking kalokohan. Mga kulto na yan. Nagtatago sa pangalang Christian, pero kulto. Okay? John 1:12, letter D. Tinanggap po siya. Tinanggap po siya. Response natin, tinanggap natin si Jesus Christ, nagsisi tayo, nanampalataya, tumawag tayo sa Diyos, sa Panginoon. John 1:12, but as many as receive Him, diba? Sa mga tumanggap sa Kanya, ay binigyan niya ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, nung lumapit yung tao para ampunin ng Diyos, tumanggap kay Jesus Christ, naging anak siya ng Diyos, naampun siya ng Diyos. Okay? Dahil tinanggap mo sa puso mo si Kristo. Number 5, ano ako ngayon sa harap ng Diyos? Ngayon, sa harap ng Diyos, tayo ay called the sons of God. 1 John 3:1. Called the sons of God. 1 John 3:1. Tinawag tayong anak ng Diyos. Ngayon, naligtas ka na. Okay? Huwag mo sasabihin sa unbeliever na anak ka ng Diyos, ha? Okay? Huwag mo sasabihin. Okay? Kailangan niya, sabihin mo sa kanya yung totoo. Huwag mo naman siyang aawayin. Okay? Huwag mo naman siyang papagalitan. Sabihin mo lang, kaibigan, kailangan mo maging anak ng Diyos para sa mga kapalitan. Okay? Kasi ngayon, ang kalagayan mo, hindi ka anak ng Diyos. Okay? Letter B, tatawag ako na akong ama sa Diyos. Tatawag na akong ama sa Diyos. Kasi, siya na yung tatay natin. Sa Galatians 4:6, saka Romans 8:15. Okay? Galatians 4:6, Romans 8:15, sabi, and because you are sons of God, hath sent forth the Spirit of His Son into your, saan sinend yung Spirit? Into your hearts. Okay, so tignan nyo ha, yung isa palang taong manampalataya kay Kristo, papasok sa kanya yung Spirit. Ayun yung Holy Spirit. Okay? Sino yun? Yung anak ng Diyos. Ikaw kaibigan, gusto mong maging anak ng Diyos? Gusto mong pumasok na yung Holy Spirit? Dapat maging anak ng Diyos. Tanggapin mo si Kristo. Diba? So, pinapakita dito, mga kapatid, yung pagiging anak ng Diyos. Okay, makinig. Pinapakita na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kaya sila, hindi tayo nagyayabang na kami lang anak ng Diyos. Huwag ka magyabang. Ang gagawin natin, papakilala natin sa kanila na kailangan nila maging anak ng Diyos. Dahil kailangan nila maging anak ng Diyos. Huwag mo yung pagyayabang. I-share mo sa kanila, mag-witness tayo sa kanila. Letter C last, accepted in the beloved. Accepted and in the beloved. Sorry. Accepted in the beloved. Ephesians 1:6. And tinanggap na ako sa kanyang pagkalinga. Tinanggap na ako sa kanyang pagkalinga. Accepted in the beloved. Ephesians 1:6. To praise of the glory of His grace, He hath made us accepted in the beloved. Yan. Tinanggap tayo, di ba? Tinanggap tayo ng Diyos. Okay, so, sino na nakakabisado ng, John 1:12? Ano yan? Memory verse, assignment. John 1:12. Sulat na, John 1:12. Memorize nyo, ha? Okay. So, here's the challenge. Bakit kinakailangan ipagsabi ang ating pagiging anak ng Diyos? Bakit? Bakit kailangan natin sabihin na ang pagiging anak ng Diyos? Bakit?
Ha? Ano po? Para maging anak din sila ng Diyos. Okay, tama. Kasi hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Nilalang lang ng Diyos lahat, pero hindi lahat anak ng Diyos. Yung tumanggap lang ang magiging anak. Diba? Okay, susunod. Ano yung susunod na challenge? Bakit kailangan natin pagsabi ang pagiging anak ng Diyos? Okay, sabi dito, maging anak lamang sila kung sila ay tatanggap. Subalit paano sila tatanggap kung hindi nila alam? Okay, makinig ha? Paano sila tatanggap kung hindi naman nila alam? Hello, nakikinig? Kung hindi nila alam, paano nila malalaman? Okay? Kung walang magsasabi, at sino ang magsasabi? Sino magsasabi dapat sa kanila? Na hindi pa sila anak ng Diyos, na kailangan nilang maging anak ng Diyos. Tayo makakaalam. Challenge to ha. Pangapat, kung hindi sila magiging anak ng Diyos, kapag sila ay nangamatay, sila ay parurusahan sa impyerno. Totoo yan. Impyerno sila pupunta. Ngayon, anong dapat natin gawin ngayon? So, magpatotoo tayo sa kanila tungkol dito. Okay? So, ayan. May challenge dito eh. Dito, sa ano natin, may challenge. Unang challenge, magbahagi ka ng gospel sa 3 tao. Di ba may sinusulat tayong gospel, andyan pwede pakikuha yung nasa box na puti, Kuya Bilog. Niyagi ko yun dyan eh. Ayan. Okay, challenge to ha. Ibig sabihin, mga kapatid, ito na yung bagong natin ng Sunday School. Okay? Ibig sabihin, gagawin na natin ha. So, ito yun. Ito yun eh, yung ginawa ko eh. Sulat nyo dito. So, sa isang linggo, 3. Makinig. Sa isang linggo, ilan? 3. Kailangan may 3 kayong papakita sa linggo. Na ganito, na report. Okay? Challenge yan ha. Soul winning yan. 3. Okay? Soul winning, 3. Sunod, magbahagi ng tracts, 3 rin. So, 3. Pwede gawin mo, yung 3 sinolwin mo, sila na rin yung bigyan mo ng tracts. Para yung isa na lang. Pero ikaw, bahala kung gusto mo na hiwala yung 3 tracts, hiwala yung 3 solwinin. Para kung gusto mo ng mas marami. Kung gusto mo ng 4, 5, 6, mas sigit pa, nasa iyo. Okay? Pero ang requirements lang natin sa Sunday School natin ay ilan? 3 gospel tracts na nabigyan, isusulat ang pangalan din ha. Isusulat din. And 3 soul win. Yung na soul win, na-sharean mo, dito mo isusulat. Okay? Yung 3 na nabigyan mo ng gospel tracts, isulat mo lang sa spiritual notebook mo. Para check-checkan. Okay? Check-checkan ng leaders yan. Okay? And leaders, ako yung mag-check sa inyo. Sa inyong soul winning. Okay? Next challenge. Mag-imbita tayo para sa susunod na linggo. Okay? So, ngayon, mag-invite tayo ha. Okay? Sa hapon. Hapon, afternoon service. Mag-invite tayo sa susunod na linggo. Bawat isa sa atin. Mag-invite tayo. Okay? At ililista rin natin yan yung mag-invite natin. Amen? Amen? Di ba pag ito, di ba, halimbawa, makinig kayo. Di ba pag may ayuda, pag sinabi mo may ayuda sa kapitbahay mo, di ba pupunta siya? Pupunta siya. Ngayon, ikaw nagsasabi ka, huy, may bigas doon. Hindi sa mga gawin na. Kumuha ka ng stand. Diba? Excited na excited kayo, sinabi mo sa kanya. Sa witnessing sa Panginoon, paano ka ba mag-witness? Paano ka ba mag-invite? Diba? 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 Dahil pag mag-invite ka, kaibigan, may mabuti akong balita. Gusto ko tayong isama sa simbahan. Sasabihin ko sa iyo, mabuti balita pag nandun ka na. Susubihin kita sa linggo. Nung kahapon, nag-invite ako ng kaibigan nila Kaiden. Sabi ko sa kanya, gusto mo ba malaman kung paano maging anak ng Diyos? Diba? Kung gusto mo na maging anak ng Diyos, sinag ko sa kanya John 1:12. Kasi hindi lahat ng tao anak ng Diyos eh. Kung gusto mo maging anak ng Diyos, pumunta ka bukas, sasabihin ko sa iyo.
Sabi ko sa kanya, kaya pag nakita kita bukas, Jason, kasi ibig sabihin gusto mo maging anak ng Diyos. Diba? Challenge, di ba? Bibigyan mo sila ng challenge. Dapat excited tayo mag-invite sa gawain ng Panginoon. Amen? Kasi pag tatamlay-tamlay ka, di ba? Sabihin mo, may ayuda dun. Ay, ayuda dun, kumuha ka ng ano. Sabihin mo, totoo ba yan? Bakit? Parang hindi ka naman masiglan pag sabi sa akin na may ayuda. Baka fake lang yun. Diba? Baka chismis lang yun. Amen? Naintindihan nyo? May baka kasi mamaya yung pag-invite natin, matamlay kaya hindi sila ginagalaan pumunta. Siglahan naman natin, di ba? Amen? Amen? Bulahin natin. Kasi totoo naman ito good news May good news Amen? Para maligtas sila. So, challenge. Next week. Okay? Challenge. Tapos na. Okay, tapos na. May 3 tanong lang para next week na hindi ko assignment, nasagutin lang natin Paano maging anak ng Diyos? Unang tanong. Hindi to assignment Paano maging anak ng Diyos base doon sa pinag-aralan natin. Magtatawag lang ako next week. Ano ang mga benepisyo ng pagiging anak ng Diyos? Ano ang mga benepisyo ng pagiging anak ng Diyos? And pangatlo, sino sa inyong pamilya ang hindi pa anak ng Diyos? Kilala niyo naman, di ba? Sino sa inyong pamilya ang hindi pa anak ng Diyos? Okay? So, tapos na tayo. Leaders, check nyo na lang yung kanilang spiritual notebook. And I will go to check yung spiritual notebook ng mga leaders at mga adult. Okay, so tapos na po tayo. Check na lang po ang inyong spiritual notebook para tayo ay makapag-ano na rin po. Makakakita. Ang apat mo yan. Hindi mo iniinom. Wow, proud. Nasaan yung ano mo? Bahay daw niya kayo magkikita lagi ano yun? Bahay